Sa isang maliit na bayan sa tabi ng bundok, may isang lalaki na nagngangalang Luis. Mahilig siya maglakad-lakad sa kagubatan tuwing hapon kasi doon siya nakakakita ng mga halamang gamot na gagamitin niya para sa kanyang sakit. Madalas, nagpapalipas siya ng oras sa isang lumang puno ng balete na matagal nang pinaniniwala ang may mga hindi pangkaraniwang nilalang. Isang hating gabi habang ang buong bayan ay tahimik na natutulog, nakaramdam si Luis ng kakaibang lamig. May isang hangin na dumaan at nagdala ng amoy ng lupa at mga bulaklak, pero may kasamang bulok na amoy, kaya't napansin niyang hindi ito katulad ng dati. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, napansin niyang masyadong tahimik. Wala ni isang tunog mula sa mga hayop. Bigla, may narinig siyang malalim na buntong hininga. Si Luis, na medyo natatakot na, nagpatuloy pa rin sa paglakad. Sa kanyang isipan, baka aso lang o isang hayop na mabangis ang gumawa ng ingay. Pero nang umabot siya sa isang lugar, nakita niyang may itim na bagay na gumagalaw sa taas ng mga puno. Itim, tila hindi tamang bagay na makita sa ganoong oras ng gabi. Ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay tila sumunod kay Luis habang patuloy siya sa paglalakad. Ngunit ang tingin ng mga mata niya ay hindi matanggal sa kakaibang itim na bagay na gumagalaw sa itaas. May nakita siyang lumilipad sa taas pero hindi malaman kung anong klaseng nilalang ito. Mabilis ang galaw nito at hindi ito tulad ng anumang ibon o hayop na alam niya. Luis ay nagdadalawang isip. Baka isang ilusyon lamang o baka naman may kung may ano lang. Bigla, narinig niyang may yabag mula sa likuran. Isang mahina ngunit mabilis na tunog ng mga paa, parang may sumusunod sa kanya. Tinutok ni Luis ang mata sa likod niya, ngunit wala siyang nakita. Wala ni anino, ngunit ang pakiramdam na may kasunod siya ay hindi mawala. Habang patuloy siyang naglalakad, tumigil siya nang marinig ang isang malalim na boses na tila mula sa hangin. Hindi kayang ipaliwanag, parang isang sigaw ng isang tao na nagmumula sa loob ng kagubatan. Bigla siyang may narinig na boses. Kakainin kita. Ang boses ay tila tumagos sa kanyang katawan. Bigla siyang napaatras nang maramdaman ng isang malamig na hangin na tumama sa kanyang mukha at mula sa itaas isang malaking anino ang bumangon. Ang katawan nito ay lumulutang at ang pakpak na parang sa isang ibon ay mabilis na lumitaw mula sa likuran ng mga puno. Ang nilalang na ito ay may mga pakpak na may mahabang mga kuko at ang katawan ay isang babae at may mukha na hindi maipaliwanag, hindi ito katulad ng isang tao. Habang ang nakakatakot na nilalang ay lumulutang sa harap ni Luis, parang oras ni Luis ay tumigil. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap, hindi katulad ng mata ng tao, malalim at puno ng galit. Ang mukha nito, bagamat nakatago sa dilim, ay may kakaibang itsura, parang bang bumabalot sa kanya ang galit. Sa bawat pag-angat ng pakpak, ang hangin ay umaabot sa halos buong kagubatan, nagiging malamig at nakakatakot. Ikaw ba ay natatakot, bata? Ang tinig mula sa itaas ng nilalang ay parang dumaan sa kanyang katawan. Humanda ka sa akin, bata. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Luis. Alam niyang hindi na siya pwedeng magpatuloy pa. Hindi siya sigurado kung paano siya makakaligtas, ngunit ang isang bagay na alam niya ay hindi siya pwedeng matakot. Bumangon siya at kinuha ang maliit na bote ng langis ng halamang gamot na daladala niya. Itinapon niya ito sa harap ng nilalang at sa kanyang pagkabigla, nabigla ang nilalang at tumigil, naguguluhan sa kung anong nangyari. Wala kang magagawa laban sa akin. Sigaw ng manananggal habang nagsimulang maglakbay pataas at ang mga pakpak nito ay nagwawala sa hangin. Ngunit si Luis ay hindi nagpatinag, alam niyang may paraan upang talunin ito. Ang manananggal, isang nilalang na lumilipad sa gabi, ay may kahinaan. Isang bagay na matagal nang itinuro sa kanya ng mga matatanda sa bayan. Ang manananggal ay hindi kayang tumagal kapag nahati ang katawan nito at ang araw na sumikat ay magbabalik sa kanya sa pagiging isang normal na tao. Kinilabutan si Luis habang nakatayo sa ilalim ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang malamig na pawis ay bumalot sa kanyang katawan. Pero bago pa siya makatakbo, isang matalim na sigaw ang pumunit sa katahimikan at mula sa itaas, biglang sumugod ang manananggal, bumalot sa kanya ang malalaking pakpak nito.
Nakita ni Luis ang matatalas na kuko ng nilalang na unti-unting lumapit sa kanyang dibdib. Pilit siyang nagpumiglas pero wala siyang nagawa nang lumusot ang matatalim na kuko sa kanyang katawan. Ang matinding sakit ay pumalibot sa kanyang buong pagkatao. Dugo ang bumalot sa lupa. Hindi siya makasigaw. Habang unti-unting nawawalan siya ng malay, naramdaman niya ang malamig at madulas na dila ng manananggal na dumampi sa kanyang balat. Ang nilalang ay walang awang sinimulan siyang laslasin, kinain ang kanyang lamang loob na parabang isang gutom na halimaw. Ang kanyang mga bituka ay hinila palabas at ang kanyang atay, isang masarap na pagkain para sa mga tulad nito, ay nilamon ng buo. Kinabukasan, natagpuan ng mga tagabayan ang kanyang katawan, wasak ang katawan, duguan, at nakakalat ang laman loob sa damuhan. Ang kanyang mukha ay nanatili, nakadilat ang mga mata na parang nais pang humingi ng tulong. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Ang mga matatanda ay nagtipon-tipon, sinisisi ang lumang puno ng balete kung saan madalas magpunta si Luis. Sinasabi ko na nga ba, sigaw ng isang matandang babae, may naninirahang aswang roon. Matapos ang brutal na pagkamatay ni Luis, binalot ng takot ang buong bayan. Walang gustong lumabas pagsapit ng dilim. Ang mga pinto at bintana ay mahigpit na isinara at ang mga tao ay nagsindi ng kandila, nagdasal at naglagay ng bawang at asin sa paligid ng kanilang bahay. Ngunit kahit anong pag-iingat nila, hindi pa rin napigilan ang sumunod na trahedya. Isang gabi, si Joselito ay isang magsasaka ay napilitang lumabas upang tingnan ang kanyang mga alagang hayop. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa kanyang kulungan ng kambing, parang may kung anong nilalang na umuungol. Bitbit ang kanyang lampara, dahan-dahan siyang lumapit. Pagdating niya sa kulungan, natagpuan niyang bukas ang pintuan at sa loob ay may nakita siyang isang hindi kapanipaniwala. Ang isa sa kanyang mga kambing ay pinilas na parang pinagpiestahan ng mabangis na hayop. Wala nang laman ang tiyan nito at ang dugo ay tumutulo pa mula sa napunit nitong lalamunan. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Joselito! Napalingon siya at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na makikita niya sa totoong buhay. Isang babaeng may mahaba at gusot na buhok, nakalutang sa ere, ang nakatingin sa kanya. Ang kalahati ng katawan nito ay wala. Ang mga bituka ay nakalaylay mula sa naputol nitong baywang. Ang matatalas nitong mga kuko ay kumikinang sa ilalim ng buwan at ang malalapad nitong pakpak ay dahan-dahang pumapagaspas, parang isang halimaw na nagmamasid sa biktima nito bago sumalakay. Sa sobrang kaba ni Joselito, hindi niya magawang makasigaw. Bago pa siya makatakbo, sumalakay mula sa itaasang nilalang. Sumigaw siya sa sakit nang maramdaman niyang bumaon ang matatalas na kuko nito sa kanyang dibdib. Itinaas siya ng manananggal mula sa lupa, ang kanyang katawan ay pumipiglas habang ang nilalang ay unti-unting inilapit ang bibig nito sa kanyang leeg. Sa huling pagkakataon, narinig ng kanyang pamilya ang nakapanindig balahibong sigaw ni Joselito, isang sigaw ng taong pinupunit ang lamang loob. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa gitna ng palayan, gutay-gutay, at wala ng lamang loob. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, puno ng takot at paghihirap. At sa gabi ring iyon, muling dumaan ang manananggal sa ibabaw ng bayan, naghahanap ng panibagong pagkain. Ang takot ay parang isang sakit na lumaganap sa buong bayan. Sa loob lamang ng isang linggo, 2 buhay na ang nawala, si Luis at si Joselito. Walang makapagpaliwanag kung bakit muling lumitaw ang isang manananggal sa kanilang bayan, ngunit iisa lang ang tiyak, kung hindi sila kikilos, may susunod pang mamamatay. Nagtipon ang mga matatanda at mga pinuno ng bayan sa plaza, dala ang mga sandata at paniniwala nilang may paraan upang labanan ang halimaw. Kailangang malaman natin kung sino sa bayan ang may kakayahang magbalat kayo na tao sa umaga ngunit nagiging halimaw pagsapit ng gabi, sabi ni Mang Rodel, ang pinakamatandang antingero sa kanilang lugar. Ang isang manananggal ay hindi maaaring manatili sa ganitong anyo sa buong araw. Ang katawan nito ay naghihiwalay tuwing gabi at kung mahahanap natin ang iniwang kalahati ng katawan, pwede nating itong wasakin.
Nagsimulang maghanap ang mga residente. Ang ilan ay nagdala ng bawang at asin, ang iba na may dalang itak at buntot ng pagi, na ayon sa matatanda ay isang mabisang sandata laban sa manananggal. Samantala isang grupo ang inatasang magbantay sa mga bukirin at kagubatan upang subukang mahuli ang halimaw sa akto. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, isang batang babae ang tumakbo papunta sa plaza, hinihingal at umiiyak. Nakita ko siya! Nakita ko siya! Sigaw nito. Si Aling Maricar! May nakita akong kalahati ng kanyang katawan sa loob ng kanyang kubo sa tabi ng ilog. Nagtinginan ang mga residente. Si Maricar, ang tahimik at matandang babae na kilala bilang manggagamot sa kanilang bayan? Kung totoo ang sinasabi mo, bulong ni Mang Rodel, kailangan nating kumilos bago pa siya makabalik sa kanyang katawan. Dala ang mga armas, nagmadali silang pumunta sa kubo ni Maricar, ngunit bago pa sila makarating, isang nakakatakot na alulong ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Ang manananggal ay bumalik at hindi ito magpapatalo ng basta-basta. Matapos ang revelasyong si Maricar ang maaaring manananggal, agad na kumilos ang mga residente. Hinati nila ang grupo, ang isa ay pupunta sa kubo upang hanapin ang kalahating katawan ng nilalang at ang isa pa ay magpapatrolya sa paligid ng bayan upang matiyak na hindi ito makakabalik sa kanyang katawan. Dala ang itak, asin at bawang, naglakad ang mga kalalakihan sa ilalim ng dilim. Walang ingay na maririnig maliban sa mahinang yabag ng kanilang mga paa sa damuhan. Ang buong bayan ay parang isang patibong, naghihintay kung kailan muling lilitaw ang halimaw. Sa kagubatan, si Mang Rodel at ang kanyang grupo ay maingat na nagpatrolya. May dala silang buntot ng pagi na ayon sa matatanda ay epektibong panlaban sa mga aswang. Habang naglalakad sila, bigla nilang amo ang isang matamis ngunit mabahong halimuyak, parang pinagsamang bulok na dugo at nabubulok na prutas. Diyan lang siya sa paligid, bulong ni Mang Rodel habang tumititig sa mga sanga ng puno sa itaas. Biglang may pumagas pa sa hangin. Andyan siya! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sa itaas ng isang matandang puno ng acacia, lumutang ang isang halimaw. Malalapad ang pakpak nito, mahaba ang buhok, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang nakakakilabot nitong anyo. Ang balat nito ay kulay abo, ang mata ay pula, at ang bibig ay may tumutulong dugo mula sa huli nitong biktima. Hindi niyo ako matatalo. Malalim at basag ang boses ng manananggal na may halong galit at panunuya. Mabilis itong sumugod pababa, dumiretso sa isang lalaking hindi agad nakailag. Isang malalaking kuko ang bumaon sa kanyang balikat, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Tulungan niyo ako! Mabilis na sinugod ni Mang Rodel ang manananggal at inihagis sa nilalang ang asin. Pumulupot ito sa kanyang balat at agad na lumabas ang usok, senyales na nasasaktan ito. Arga! Napasigaw ang halimaw habang bumitaw sa kanyang biktima. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga residente. Inihagis nila ang bawang at patuloy na sinabuyan ng asin. Mabilis namang lumipad palayo ang manananggal, halatang nasaktan, ngunit hindi pa ito tuluyang natalo. Kailangang matagpuan na ng ibang grupo ang katawan nito, sigaw ni Mang Rodel. Ngunit sa kubo ni Maricar, kung saan naghahanap ang isa pang grupo ng mga residente, isang nakakakilabot ang kanilang nadiskubre. Sa isang sulok ng madilim na kubo, natagpuan nila ang kalahating katawan. Walang pang itaas, nakaluhod sa lupa, at ang bituka ay parang humihinga pa. Dapat nating sunugin bago siya makabalik at maging buo ulit, sigaw ng isang residente. Ngunit ang mas nakakagulat, may isa pang bagay silang nakita. Alam nilang ito ang pagkakataon nilang wakasan ang halimaw bago pa ito makabalik sa katawan nito. Bago pa sila makalapit, isang malamig na tinig ang pumuno sa paligid. Huwag niyong gagalawin yan. Isang matangkad at maitim na lalaki ang lumabas mula sa isang sulok ng kubo. May hawak itong patalim at ang mukha nito ay punong-puno ng malalalim na peklat. Hindi niyo dapat ginagalaw ang katawan ng asawa ko, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay malamig at puno ng banta. Napaatras ang ilan sa takot. Asawa? Bulong ni Mang Rodel, biglang napagtanto ang sitwasyon.
Hindi nag-iisa ang manananggal, may kasama siya. Sa isang iglap, biglang hinugot ng lalaki ang isang bote ng itim na likido at ibinuhos ito sa katawan ng manananggal. Sa isang kisap mata, ang balat nito ay nagsimulang gumalaw. Hindi, sigaw ni Maricar, ngunit huli na. Sa labas, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mula sa langit, sumugod ang manananggal, galit na galit, sugatan ngunit buhay pa rin. Mabilis nitong tinakpan ang katawan nito ng sariling pakpak at sa harap ng mga residente, nagsimulang maghilom ang kanyang mga parte. Tumakbo kayo! Sigaw ni Mang Rodel. Ngunit bago pa sila makaalis, lumipad ang manananggal sa ere at sa isang iglap, sumugod ito pababa, handa nang pumatay muli. Habang ang manananggal ay patuloy na nagwawala sa gabi, ang mga residente ng bayan ay hindi na makapag-antay pa. Alam nilang ang oras ng kanilang paghihiganti ay dumating na. Ang mga kalalakihan at kababaihan na pawang may hawak ng mga armas, mga itak, sibat at mga buntot ng pagi ay nagtipon sa gitna ng bayan. Nakita nila ang manananggal. Ang katawan nito ay nakalaylay sa lupa at ang pakpak ay naglalagablab habang naghahanap ito ng bagong biktima. Ang mga matatanda sa bayan ay nagsimula ng mga ritual at nagdasal ng mga sinaunang panalangin para bigyan sila ng lakas at proteksyon. Habang ang ilan ay nakatayo at nagmamasid, ang iba naman ay naglatag ng mga traps sa paligid ng bayan, mga patibong na naglalaman ng asin, bawang at mga matutulis na bagay upang pigilan ang manananggal na makapunta sa kanilang mga bahay. Si Mang Rodel, ang pinakamatandang antingero sa bayan, ay tumayo sa harap. Naglalagablab ang kanyang mga mata ng determinasyon. Wala nang takot. Ngayon tapusin na natin ito, sabi niya. Ang tinig ay matatag at malakas. Habang ang manananggal ay patuloy na lumilipad sa ere, ang mga residente ay nagpatuloy sa kanilang paghahanda. Ang mga kababaihan ay nagsindi ng ilaw sa bawat dulo ng bayan upang hindi matakpan ng dilim ang kanilang laban. Samantalang ang mga kalalakihan, pinangungunahan ni Mang Rodel, ay naglakbay patungo sa kagubatan kung saan nakatago ang katawan ng manananggal. Dito tayo, sigaw ni Mang Rodel, katawan ng manananggal, nakaluhod sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Ang mata ng nilalang ay nanlilisik at ang mga pakpak ay nanlilimahid ng dugo mula sa mga sugat nito. Kasama ng mga residente, sabay-sabay nilang itinumba ang kalahating katawan gamit ang asin at bawang. Ngunit bago pa nila matuloy, biglang dumapo ang manananggal mula sa itaas, galit na galit at handang lumaban. Hindi na ito nakalipad pa. Ang mga sibat at itak ng mga residente ay tumama sa katawan nito at sa bawat dagok, ang mga pakpak ay nagsimula ng malagas. Ang mga mata ng manananggal ay puno ng sarili niyang dugo. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagtulungan, ang mga matatalim na armas ay tumama sa kanyang tiyan at ang katawan nito ay nagsimulang mawalan ng lakas. Ang manananggal ay naputol ang mga pakpak at tuluyan ng napahulog sa lupa. Isa pang huling sigaw ang lumabas mula sa nilalang at bago ito tuluyang maglaho, nagsimula na rin itong mag-evaporate. Nang hindi na makapalag, ang katawan ng manananggal ay naging abo at ang maingay na kagubatan ay naging tumahimik. Nag-uumapaw ang saya sa buong bayan. Ang takot na matagal nilang naramdaman ay unti-unting nawala. At ang mga residente ay nagyakap at nagpasalamat sa bawat isa sa kanilang tapang at pagkakaisa. Tapos na, sabi ni Mang Rodel, habang pinagmamasdan ang naglaho ng katawan ng manananggal. Natapos na ang salot sa atin. Matapos ang matinding laban at pagkatalo ng manananggal, nakaramdam ng panandali ang katahimikan ng bayan. Ang mga residente, bagamat puno ng sugat at pagod, ay nakaramdam ng ginhawa. Naramdaman nilang sa wakas, natapos din ang paghahari ng mga aswang. Ngunit ang kasiyahan nila ay nauwi sa pangamba, sapagkat hindi nila alam na ang pinakamatinding pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa isang madilim na gabi, sa isang liblib na bayan sa malayong kabundukan, isang maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon sa isang lihim na lugar. Hindi ordinaryong mga tao ang mga ito, mga matandang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, ang mga kamag-anak ng manananggal. Humingi ng tulong ang asawa ng napaslang na manananggal.
At isa na rito, ang matandang lalaki na may buhok na puti na parang niebe. Si Fredo, ang ama ng manananggal na pinatay ng mga residente. Sobra siyang galit na galit sa paggawa ng kanyang anak. Wala tayong ginugol na panahon at lakas upang tanggapin ang pagkatalo ng pamilya natin, wika niya sa mga kasamahan. Ang mga tao sa bayan na iyon ay nagdiwang ng kanilang panalo, ngunit hindi nila alam na magsisimula pa lang ang ating paghihiganti. Ang mga kamag-anak ng manananggal ay hindi lang basta nilalang ng dilim. Sila ay mga malalakas na nilalang, mga aswang na may kakayahang magtakda ng mga sumpa at gumawa ng mga ritual ng kapangyarihan, may gabay silang itim na engkanto. Ang mga ito ay hindi basta-basta magpapatalo at alam nilang ang kaligtasan ng kanilang lahi ay nakasalalay sa pagbalik ng kanilang pamilya na bagamat napatay ay hindi pa tuluyang napapaalis mula sa kanilang angkan. Ang mga tao sa bayan na iyon, nakalimutan nila na ang mga aswang ay hindi basta-basta natatalo. Pinatay nila si Maricar, ngunit may mga natira pang angkan natin at oras na para sila ang magbayad. Sigaw ni Fredo, ang boses niya ay puno ng puot. Ang mga kasamahan niya, mga aswang na may iba't ibang anyo, ay nagbigay ng matalim na ngiti. Tapusin! Tapusin! Ang sumunod na mga salita ng isang matanda na may malabilugang mata at mahahabang kuko. Sama-sama tayo, magbabalik tayo sa bayan, ang kanilang buhay ay magtatapos sa ating mga kamay. Nagdaos sila ng isang seremonya sa ilalim ng buwan, ritual para sa kanilang paghihiganti. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng buwan, nagsimulang mag-umpisa ang isang malupit na plano ng paghihiganti. Ngunit kailangan nating maghintay, sabi ni Fredo. Babalik tayo sa bayan, babalik tayo upang patunayan na ang mga aswang ay hindi basta-basta. Sabi ni Frankie na asawa ng aswang. Habang nag-uusap ang mga kamag-anak, ang mga mata nila ay nagsisilbing simbolo ng galit at paghihiganti. Magsisimula ang plano at sa bawat araw na lumipas, ang kanilang paghihiganti ay magdadala ng matinding takot sa bayan. Dahil sa masalimuot na plano ng mga kamag-anak ng manananggal, nagsimula na ang malupit na paghihiganti. Isang araw pagkatapos ng seremonya sa ilalim ng buwan, nagsimulang maganap ang mga hindi maipaliwanag na insidente sa bayan. Ang mga tao, na dati ay abala at masaya, ay nabalutan ng takot dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao at alagang hayop. Ang mga alagang hayop ng mga residente ay naglaho ng walang bakas. Mga kambing, baboy at mga manok na hindi naririnig sa gabi ay natagpuang patay na. Hindi nagtagal, nagsimula na ring mawala ang mga tao sa bayan. Hindi matukoy kung paano, ngunit tuwing hating-gabi, may mga naririnig na malalakas na kaluskos, mga sigaw, at kakaibang tunog mula sa mga kabundukan at kagubatan. Isang gabi, isang bata ang natagpuang patay sa likod ng kanilang bahay. Ang katawan nito ay nilapa ng isang mabagsik na nilalang at ang mga mata ay dilat na para bang hindi niya tanggap ang kanyang pagkawala. Pati ang mga bata hindi naligtas, sabi ni Mang Rodel. Ang antingero habang nakatingin sa mga naglalakbay na mga residente, lahat ay may takot sa kanilang mga mata. Kumalat ang balita at ang mga tao ay nagsimulang magduda kung tunay nga bang natapos na ang laban nila sa aswang. Ang mga tao na dati ay abala sa kanilang mga gawain ngunit biglang naglaho. Ang ilan sa kanila ay natagpuan sa mga kagubatan. Ang mga katawan ay puno ng mga kalmot at kagat na hindi maipaliwanag. Wala nang seguridad sa bayan. Kailangan natin ng tulong mula sa ibang bayan, sabi ni Pedro, ang pinuno ng mga residente. Hindi natin kayang labanan ito mag-isa. Ngunit kahit na nagsimula ng maghanap ang mga tao ng mga tulong, ang mga pagsalakay ay patuloy pa rin. Pumupunta ang mga kamag-anak ng manananggal sa bawat bahay, naghahanap ng mga biktima, at sa tuwing magpapakita sila, ang mga mata ng mga aswang ay kumikislap na parang mga alitap-tap sa dilim. Mabilis na nagpakalat ng mga balita ang mga kalapit bayan at nagsimula silang magtakda ng mga patrol at paghahanda sa kanilang mga sarili, ngunit wala pa ring katiyakan kung kailan matatapos ang matinding pagsubok na ito. Ang mga nilalang na ito, hindi basta-basta matatalo, sabi ni Mang Rodel habang nagmamasid sa paligid. Ang mga kamag-anak ng manananggal ay may kapangyarihan na mahirap labanan. Hindi lang sila basta aswang,
May mga ritual sila na kaya nilang gamitin upang magpatuloy sa kanilang paghihiganti. Ipinagpatuloy ng mga residente ang kanilang paghahanda, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hindi nila alam kung hanggang kailan nila kakayanin ang mas matinding mga pagsalakay at kung kailan sila makakahanap ng paraan upang magtanggol sa kanilang bayan. Habang ang gabi ay patuloy, ang mga pagsalakay ay lalong nagiging mas brutal. Ang mga katawan ng mga biktima ay halos hindi na makilala at may mga naniniwala na ang mga kamag-anak ng manananggal ay may kakayahang mag-anyo sa iba't ibang itsura upang lituhin ang mga tao. Hindi na ito ang simpleng laban sa isang nilalang, kundi isang digmaan laban sa mga nilalang ng dilim, at hindi pa nila alam kung paano nila haharapin ang darating na mga pagsubok. Hindi na nakatulog ang mga tagabayan, sa bawat gabi may panibagong biktima. Ang ilan ay natatagpuan sa labas ng kanilang bahay, ang mga katawan ay walang dugo, habang ang iba naman ay hindi na natagpuan kailanman, tila nilamon ng kadiliman. Ang takot ay bumabalot sa buong bayan. Ang mga lansangan na dati puno ng ingay ng mga tao ay ngayon ay tahimik na parang libingan. Walang naglalakas loob lumabas kapag lumubog na ang araw. Ang mga pintuan ay may bawang, asin, at iba't ibang panlaban sa aswang, ngunit tila hindi ito sapat. Si Mang Rodel, ang antingero, ay patuloy na nag-iisip ng paraan upang mailigtas ang bayan. Alam niyang hindi ito ordinaryong aswang. Sila ay organisado, matalino, at marunong gumamit ng sinaunang mahika. Isang gabi, sa kabila ng mga babala, isang grupo ng mga lalaki ang nagtungo sa plaza sa bayan upang magdasal at humingi ng tulong sa may kapal. Ngunit bago pa sila makatapos ng kanilang panalangin, isang malakas na alingawngaw ng halakhak ang dumagundong sa plaza. Akala niyo ba'y maililigtas kayo ng dasal? Sa isang iglap, bumukas ang mga bintana at pumasok ang napakaraming aswang. Ang mga ito ay hindi basta-basta lamang. Sila ang mga kamag-anak ng manananggal. Ang kanilang mga mata ay pula at ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matutulis. Ang mga lalaki ay nagsikap lumaban, ngunit isa-isa silang nilapa ng mga halimaw. Ang puting dingding ay nabalot ng dugo at sa loob ng ilang minuto wala nang natira ni isa mang buhay. Nang sumapit ang umaga, natagpuan ng mga residente ang kalunos-lunos na kalagayan ng ibang residente. Ang sahig ay puno ng dugo, ang mga upuan ay nagkalat at ang altar mismo ay may marka ng matatalas na kuko. Napagtanto nilang hindi lang ito basta paghihiganti. Isa itong babala, isang mensahe na nagpapahiwatig na hindi titigil ang mga halimaw hanggat hindi nagdurusa ang buong bayan. Napagtanto ng mga natitirang matatanda sa bayan na kailangan nilang humanap ng mas malakas na proteksyon. Hindi natin kaya ito ng tayo lang, sabi ni Mang Rodel. Kailangan nating humingi ng tulong mula sa mga albularyo sa kabilang bayan. Ngunit ang tanong, darating ba sila bago tuluyang maubos ang tao sa bayan? Kinabukasan, sa gitna ng kanilang pag-aalala, isang malakas na tunog ng pagaspas ang narinig sa malayo. Isang palatandaan na muling nagbabalik ang halimaw para sa panibagong pagsalakay. Ang bayan ay nasa bingit ng pagkalipol. Sa kabila ng takot at pagdadalamhati, nagpasya ang mga natitirang matatapang na residente na hindi na sila mananatiling biktima. Kailangan nilang matunton ang pinagmulan ng mga halimaw upang tuldukan ang walang katapusang pagsalakay. Pinangunahan ni Mang Rodel ang grupo ng mga kalalakihan, kasama si Pedro, kasama rin ang ibang albularyo mula sa ibang bayan at ilang piling mandirigma ng bayan. May dala silang mga itak, pana, asin, bawang at pagi na panlaban sa mga aswang. Hindi sila sigurado kung sapat ito, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kung hindi natin sila pupuksain, tayo ang mauubos, wika ni Pedro habang inaayos ang kanyang itak. Gamit ang alamat na isinulat sa libro ng mga albularyo, sinimulan nila ang kanilang paghahanap. Pinasok nila ang madilim na kagubatan sa gilid ng bayan, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Walang naglalakas loob pumunta roon dahil sa mga kwento ng aswang. Ngunit ngayon, wala silang ibang pagpipilian. Habang naglalakad sila, napansin nilang kakaiba ang paligid, parang hindi gumagalaw ang mga dahon kahit may hangin at ang mga tunog ng hayop sa gabi ay biglang nawala.
Napansin ni Mang Rodel ang mga kakaibang marka sa puno, parang malalalim na gasgas ng matatalim na kuko. Dito sila dumaan, sabi niya habang sinusuri ang mga marka. Sa di kalayuan, may nakita silang isang abandonadong kubo, napapalibutan ng malalaking puno at natatakpan ng lumot. Hindi ito basta ordinaryong kubo, may kakaibang enerhiya itong inilalabas, parang may bumubulong sa hangin. Hindi ito tirahan ng tao, bulong ni Pedro. Dahan-dahan silang lumapit, nanginginig ang bawat hakbang. Sa loob may nakita silang mga lumang gamit, mga damit na puno ng dugo, mga buto ng hayop, at isang altar na may itim na kandila at larawan ng isang babae, ang dating manananggal na kanilang pinatay. Habang ini-inspeksyon nila ang lugar, napansin ni Elias, isa sa mga kasama nila ang isang bahagi ng sahig na parang may kakaiba. Tinapakan niya ito at napansin niyang may daanan ito sa ilalim. May lagusan dito, sabi niya habang inaalis ang mga nakapatong na kahoy. Sa ilalim, isang madilim na butas ang bumungad sa kanila, isang lagusan na tila patungo sa kailaliman ng lupa. Isang amoy ng nabubulok na laman ang lumabas mula rito, at kahit hindi nila makita kung ano ang nasa ibaba, alam nilang natagpuan na nila ang hinahanap nila. Ito na ang pugad nila, bulong ni Mang Rodel. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon kung bababa sila o hindi, isang malakas na pagaspas ng manananggal ang pumailan lang sa hangin, hudyat na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Nakita na nila tayo, sabi ni Kapedro, habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Sa likod ng mga puno, nagsimulang lumitaw ang mga aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang matatalas na kuko ay handa ng sumugod. Ang paghahanap ay tapos na, ang laban ay magsisimula na. Ang hangin ay tumigas at ang lupa ay tila sumabog sa ilalim ng matinding tensyon. Ang mga aswang ay nagsimulang lumapit, ang mga mata nila ay naglalagablab ng galit. Kasama si Mang Rodel, Pedro Albulario at ang natitirang mga mandirigma ng bayan, ang mga residente ay nag-ayos ng kanilang depensa. Kinuha nila ang kanilang mga armas, mga itak, sibat at mga bihasang gamit laban sa mga nilalang ng dilim, ngunit alam nilang hindi madali ang laban. Huwag kayong mag-alala, matatapos din ito, sabi ni Mang Rodel. Ang boses ay puno ng tapang, ngunit may bahid ng takot. Ang mga aswang na ito ay hindi ordinaryo. Sila ang pinagmulan ng pagkamatay ng mga tao at mga alagang hayop. Habang ang mga kalalakihan ay tumayo sa harap ng lagusan sa ilalim ng kubo, si Mang Rodel ay lumapit sa butas, nag-iisip ng paraan upang mapigilan ang mga nilalang mula sa pagsalakay. Sa ilalim ng dilim, may mga anino na gumagalaw, may mga aswang. Sa isang mabilis na galaw, ang mga aswang ay sumugod, ang kanilang mga katawan ay parang anino sa dilim, ang mga mata nila ay naglalagablab, ang mga pangil ay sumabog mula sa kanilang mga bibig. Isa-isang sumugod ang mga kalalakihan ng bayan upang depensahan ang kanilang sarili. Si Pedro ay mabilis na gumamit ng sibat upang maabot ang pinakamalapit na aswang, isang nilalang na may napakahabang pangil. Ang sibat ay tumama sa tiyan ng aswang, ngunit ito'y bumaon at nagdulot lamang ng kaunting sugat. Hindi tayo matatalo, sigaw ni Pedro habang ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Ngunit bago pa niya ulitin ang mga salita, isang matinding sigaw ang dumagundong sa paligid. Ang pinakamalaking aswang, si Fredo, ay nagpakita mula sa dilim. Ang mga pakpak nito ay kumalat at ang kanyang katawan ay napakabagsik na ang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Si Fredo, ang ama ng napatay na manananggal, ay ang utak ng lahat ng ito. Hindi matatapos ang lahat ng ito hanggat hindi ko kayo nauubos. Sigaw ni Fredo habang ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng matalim na kuko at pangil. Naglalaban sila ng buong tapang, ngunit alam ng bawat isa na ang kalaban ay mas malakas at mas matalino. Si Mang Rodel ay patuloy na gumagamit ng kanyang mahika, nagsasalita ng mga orasyon upang pahinain ang kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit sa bawat salitang binanggit, tila ba ang dilim ay lalong tumitindi. Ang mga sibat at itak ay tumama sa katawan ng mga aswang, ngunit ang kanilang balat ay matigas, parang bakal.
Habang ang laban ay patuloy na sumabog, ang isang manananggal ay lumapit kay Elias, isang batang mandirigma. Ang mananangga ay lumabas mula sa dilim, ang katawan nito ay parang mga pira-pirasong anino. Agad nitong sinunggaban si Elias at inilabas ang matalim na pangil. Isang sigaw ng sakit ang umabot sa hangin, at nang bumagsak si Elias sa lupa, ang lahat ng nanonood ay nanlumo. Sa kabila ng lahat ng takot, isang liwanag ang nagsimulang magningning sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting sumisikat mula sa silangan at ang liwanag ay nagsimulang magpagaan ng madilim na langit. Si Mang Rodel na nakatayo sa gitna ng laban ay napansin ito. Alam niyang ang tanging pag-asa nila ay ang araw na sumisikat. Ang araw, sigaw ni Mang Rodel. Sugod tayo! Nagpakita na ang araw at sa pagdapo ng liwanag sa katawan ng mga aswang, nagsimulang magdulot ito ng matinding sakit sa kanila. Ang balat ng mga nilalang ay nagsimulang masunog habang tumakas sa liwanag ng araw. Ang katawan ni Fredo at ni Frankie ay nag-iba, nagsimulang maglaho sa ilalim ng sikat ng araw. Kasabay ng mga sumunod na aswang, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang maglaho na parang alabok na tinatangay ng hangin. Sa wakas, nang dumapo ang buong liwanag ng araw sa kagubatan, ang mga aswang ay naglaho. Ang kanilang puot at galit ay nawalan ng lakas sa harap ng araw. Walang natira kundi ang mga sugatang residente at ang mga katawan ng mga kaibigan nilang nawala sa laban. Habang ang mga katawan ng aswang ay naglaho, ang mga residente ay dahan-dahang nagsimulang magtipon sa gitna ng kagubatan. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, pagod at pasasalamat. Napagtagumpayan nila ang isang malupit na digmaan laban sa mga nilalang ng dilim. Si Mang Rodel, bagamat pagod at sugatan, ay nakangiti sa kanilang tagumpay. Tapos na, sabi niya sa mahinang tinig. Tapos na ang ating mga kalbaryo. Ang araw ay sumikat ng buo, at ang bayan na noon ay napuno ng dilim at takot ay muling nagbalik sa liwanag. Ngunit alam nilang, habang ang araw ay nagsisilbing protection nila, kailanman ay hindi nila malilimutan ang laban na nagbukas ng kanilang mga mata. Ang kanilang bayan ay nakatayo pa rin dahil sa kanilang tapang at pagkakaisa. Si Mang Rodel, bagamat pagod at sugatan, ay nakangiti sa kanilang tagumpay. Tapos na, sabi niya sa mahinang tinig. Tapos na ang ating mga kalbaryo. Ang araw ay sumikat ng buo, at ang bayan na noon ay napuno ng dilim at takot ay muling nagbalik sa liwanag. Ngunit alam nilang, habang ang araw ay nagsisilbing protection nila, kailanman ay hindi nila malilimutan ang laban na nagbukas ng kanilang mga mata. Ang kanilang bayan ay nakatayo pa rin dahil sa kanilang tapang at pagkakaisa.